here in Gapan. Pastor Ferdy Marasigan na ilang beses na pong nakapalit po sa amin. And he's such a blessing sa church. Kasi ma'am nakarating po sa amin. And nakakatuwa po, sa kabila man po na sa totoo lamang po kami pa rin ay nagluluksa sa pagkawala ng mother ko. Kaya po kami nagbakasyon po muna. At nakakapag-preach po hindi po dahil sa nakapag-aral o umahawak na po ng church. Nakakapag-preach pa rin po dahil sa biyaya ng Panginoon. Nothing but only by the grace of God. And this morning, I'd like to give the message from the Word of God, Finding True Happiness. The title, Finding True Happiness. Ang sabi nga, pag ikay merong banal na espiritu sa iyong buhay, ay merong kang bunga ng banal na espiritu. Meron itong tinatawag na joy. Kahit walang happenings, meron ka pa rin kaligayahan. At lagi natin dinidefine that happiness is based on happenings at maraming happenings sa sanlibutan, kaya maraming happiness sa sanlibutan at tayo'y nawawalan ng happiness sa simbahan. Nawawalan tayo ng happiness sa gawain ng Panginoon. At lagi natin ina-associate living a holy life, living in Jesus Christ, meaning living in poverty. Ganito, hindi ka pwedeng maging masaya sa material na bagay, hindi ka pwedeng katulad nila. Pwede naman pong magsaya ang Kristiyano. Pero iba na po yung kasiyahan niya, iba na po yung event na ginagawa niya. Hindi na yung pag-iinom, hindi na yung pagtitipon sa bar o sa tatambay sa katabing kalsada, magmamarites. Hindi na yun ang happiness. Meron tayong sariling gawain na kung saan tayo ay magiging maligaya po. Para po sa Panginoon. Let all stand up, please. Let's read 2 Chronicles chapter 7. In 2 Chronicles in the Old Testament, 2 Chronicles chapter 7 in verse 10. 2 Chronicles chapter 7 verse 10. And on the 23rd day of the 7th month, he sent the people away into their tents, glad and merry in heart. For the goodness of the Lord had showed unto David, and to Solomon, and to Israel, his people. I'd like you to notice the phrase, glad and merry in heart. Sila'y pinauwi na ni King Solomon, umuwi na kayo sa bahay nyo, pero mapapansin nyo po dito, they are glad and merry in heart. Shall we pray? Dakilang Diyos, salamat po sa oras po na ito, kami nakapagtipon. Hindi po para po sa bawat isa, kundi para po sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo na maipangaral ng itong banal na salita. Hindi po ito salita ko po. Salita po ninyo ito, Panginoon. Kaya bigyan niyo po ako, Panginoon, ng sasabihin ng wisdom, Panginoon, na ipapakain sa inyo pong mga tupa po, Panginoon. Dalangin ko po na kami patawarin sa aming mga kasalanan at pagkukulang. Kami linisin niyo po ng iyong banal na salita, Panginoon, ngayong pong umaga. And it's only by your grace, Lord God, ayon sa awitin at sa iyong banal na salita, kaya po kami nakakapagpatuloy. Kami palakasin niyo po, Panginoon, ang inyong pong salita po ngayon, sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name, Amen. You may sit down. Finding true happiness. Yes, there is joy as a fruit of the Spirit in our life, but happiness based, sabi nga po dito, based on happenings. So, let makes things happen. Christian gathering, Christian happenings, so that a Christian must be happy. For Christian can be considered it as an outward manifestation of joy. Kanina po, habang paparating po ang mga kapatiran, ay nakangiti na, papasok pa lang sa pintuan. Hindi po inihingal, pag-akyat, hindi, nakangiti. Diba? Bakit po? Kasi pupunta sa church. Kasi magpupuri sa Panginoon. Umaawit ang merong kagalakan, kahit napapaos, kahit nasisintunado. Kasi nga, merong nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano. We must be happy in Christian activities.
Masaya po ba ang lahat? Pag sinabi ni Pastor Ferdy, meron tayong gawain. Ay, gawain na naman. Meron akong trabaho. Para bang yung church ay kontrabida sa buhay mo. Parang yung mga activity o yung pagtitipon, yung event na ino-organize at pinapangunahan ng yung pastor together with the church, para bang sagabal sa buhay mo. Dapat hindi ganun. Hindi ganon ang isang Kristiyano, hindi ganon ang isang anak po ng Panginoon. As we can see in our text in 2 Chronicles chapter 7 verse 10, sabi po dito, glad and merry in heart. The reason is the goodness of the Lord had showed unto David. Masaya sila dahil sa kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. The objective of this message, Christian, is for us to be happy sa tuwing merong gawain. For us to be excited tuwing merong gawain. Na magawa po nating isang tabi, magsakripisyo, kahit yan ay milyon na pera ang mawawala sa inyo, libong pera ang mawawala sa inyo, o katanyagan o pangalan mo ang mawawala sa inyo para sa Panginoon. Uunahin mo ang Panginoon. Dahil ang kaligayahan mo ay nasa Panginoon. 4 na bagay po, how to find happiness in your Christian life, because the problem is, there are Christians. Pag sinabing Kristiyano, dapat masaya pagdating sa Panginoon diba? Pero merong mga Kristiyano pagdating para sa Panginoon, hindi masaya, hindi excited, at yun sana ang makorek ng salita ng Panginoon sa buhay po natin ngayon. Maybe some of you are here but not excited, not ready. Your heart is not happy. Your heart is not merry. You just fake it with your smiles, the way you dress, but your heart is not really happy. Masaya po ba tayo when trouble comes, when suffering comes? Magpatuloy ka pa rin bang maglilingkod sa Panginoon? You know what? Let me tell you, church, our heart is still grieving. And sometimes pag ako'y nag-iisa, natatanong ko, Panginoon, after all my parents have done, wala nang na-invest sa family para sa amin. Ito pa yun balik. But you know what? By just reading the Word of God, in the presence of God, by praying, nagpapatuloy, nagbibigay ng kaligayahan ang Panginoon sa buhay po natin. Hindi maintindihan yan ang hindi mananampalataya. Ikaw na Kristiyano at anak ng Panginoon, maiintindihan mo yan. Kaya sana naman kung kayo tunay na anak ng Panginoon, ikay merong tunay na kaligayahan, masuunahin mo ang gawain ng Panginoon dahil doon mo masusumpungan ang kalakasan at kaligayahan. Number 1, in the presence of the Lord. Sa presensya ng Panginoon. Yung ibang Kristiyano, masaya pag nandiyan yung presensya ng mga kaibigan Hindi mo alam, masaya siya dito, pero meron bang mas lumalamang sa puso niya, mas masaya siya pagkasama yung mga unbelievers na friends niya. Mga young people, yung mga unbelievers mong classmate na hindi mo madala sa Panginoon, ikaw pa yung na-influensya nila. Parang mas masaya ka pa doon. Mas masaya ka pa sa labas, mas masaya ka pa sa trabaho mo, mas napapagod ka pa sa trabaho mo. Mas gusto mo pang mapagod doon kaysa mapagod sa gawain ng Panginoon. Mas gusto mo pa yung presensya nila kaysa sa presensya ng Panginoon. Look at verse 1. In the Old Testament, we can learn some principles how to find happiness in your Christian life. Number 1, in the presence of the Lord. In verse 1, now in chapter 7, verse 1 of 2 Chronicles, now when Solomon had made an end of praying, the fire came down from heaven and consumed the burnt offering of the sacrifices, and the glory of the Lord filled the house. The glory of the Lord filled the house. Ipanalangin nyo at naisin mo lagi na ikay nasa tahanan ng Panginoon. Hindi man yan Sunday, Wednesday man yan, o anumang araw na napagkasunduan ng church para purihin ang Panginoon, because God's presence is there. At dapat sa puso mo ikay nagagalak
Kahit dalawa kayo, tatlo kayo na nagtitipon, na pinag-aaralan ng salita ng Panginoon, ikay masaya, ikay excited, because you know the presence of the Lord is there. Sa tahanan po ninyo, meron kayong Bible time, meron kayong praying time, masaya ka, hindi ay pagod na ako, saka na lang yan, because the presence of the Lord is there. Dapat masaya ka. Bakit hindi mo gawing masaya? I-practice mo yan. Gawin mo yan. Kaya nga sabi po dito, and the glory of the Lord filled the house. You know what? This body is the temple of the Holy Spirit. If you're going to allow to be filled with the presence of the Holy Ghost, whatever happens, you are joyful. Amen. You are happy. Sabihin mo natin, hindi ganito kadami ang attendance, masaya ka pa rin kasi present ka. Amen. Diba? Bahala si kapatid, hindi dumalo eh. Di wala siyang pagpapala ng salita ng Panginoon. Baka hindi pagpapala, pagpapalo. Diba? Ikaw yun nandito dahil nais mo yung presensya ng Panginoon. In the place of worship. Dapat excited lagi. Hindi pagbangon lang, ano bang araw ngayon? Ay, Sunday pala. Sunday pala. Sandali lang, papaikutin ko lang sa washing machine yung laban. Ay, naku, malapit na pala yun. Di ba? Kasi hindi mo priority. Hindi ka excited. Pag excited ka, talaga naka-ready ka eh. Ipinagpipray mo na yung pastor mo, magpipreach yan. Sana pagdating ko, introduction pa lang, tinamaan na ako. Body pa lang ng mensahe, ako pa rin. Conclusion pa lang, invitation, ako pa rin. I'm so happy. It served the purpose because God speaks to me. Amen. Nagsasalita sa akin ng Panginoon, ikinokorek ako ng Panginoon in the place of worship. Not just being in the place of worship, pwede kang nasa place of worship, but you will be happy in the presence of the Lord if you're going to give glory and honor to God. Kasi meron mga Kristiyano nasa church nga pero hindi naman ang Diyos ang kanyang itinataas. Merong ibang Diyos ang puso niya. Merong ibang nais ang puso niya. Mamaya may lakad pa ako. Mamaya ganito ang gagawin ko. Hindi mo natatapos eh. Hindi sinasantabi yung mga ibang bagay. Sabi nga po in verse 3, look at verse 3. And when all the children of Israel saw how the fire came down and the glory of the Lord upon the house, they bowed themselves with their faces to the ground upon the pavement and worship and praise the Lord, saying, for He is good, for His mercy endureth forever. Hindi na nila naisip pa, hindi na nila naramdaman, hindi na nila inisip pa at pinansin pa ano yung nangyari sa labas sa isang buong linggo. Hindi na nila napansin pa yung mga kabigatan sa buhay nila. Ang nakita nila yung kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay at napakabuti ng Diyos, ikay narito pa rin at nakakapagpatuloy. And I can say, napakabuti ng Diyos. Sabi nga, I'm talking to my wife, habang pagod kami, nakapagod naman ng biyahe mo. Sabi ko, naalala ko si Mami. Ang buti ng Diyos. Kasi nagpapahinga siya. Masaya na siya. Tayo napapagod pa. Pero kung kasama natin siya kayo, pagod din yun. Kawawa naman. Kawawa naman ang pagod yun. Pero siya masaya na siya. Tingnan si Dado, pagod din siya. Ganun din. Kaya ka napakabuti pa rin ng Panginoon. Nakakapaglakad ka. Nakakaawit ka. Di ba? Mga senior, nakakaawit. Di ba? Nakakapagpuri sa Panginoon. Sino po dito walang problema? Pumunta dito, iniwan muna sa labas eh. Meron mo, huwag niyang isipin muna. Sige. Sadyang nakalimutan niyo talaga dahil sa presensya ng Panginoon. At dahil ang Panginoon ang nais na itinataas po namin. Number 2, how to find happiness in your Christian life. It is in the presence of the Lord. Number 2, in giving, offering, and sacrifices. Sabihin ko po sa inyo, ang Kristiyanong madamot, hindi masaya. Amen. Totoo po yan. ang Kristiyanong madamot, hindi masaya. Naalala ko si Pastor Ferdy nung nandun sa amin. Nag-blow out yan. Sabi sa Pastor PJ, libre kita. Kain tayo. Dahil graduate ka.
Kaya naman, dapat ako yung manglibre dahil ako yung graduate. Siya pa yung libre. Pumunta kami ng Penongs. Basta di ko nalilimutan yun, ha? Pumunta ng Penongs. Kumain siya as if walang bawal. Diba? And still, hindi nagkasakit yun. Why? He is happy. He is giving. Ayan. Ang Kristiyanong madamot, madaling magkasakit. Ang Kristiyanong madamot, nai-stress kasi lagi niyang iniisip, akin to ganito ito. Hindi sa iyan, sa Panginoon yan. Yung buhay mo sa Panginoon yan. At kung tutuusin, wala naman tayo ibinibigay sa Panginoon. Siya yung nagbigay una para tayo makapagsamba sa Kanya, tayo mayroong ma-sacrifice. Pansinin po natin. Ang sabi po dito in verse 1, may mapapansin po kayo dito sa verse 1. Sacrifices. Notice the word sacrifices. Burnt offering and sacrifices. In verse 4, ang sabi po dito, and then the king and all the people offered sacrifices before the Lord. In verse 7, moreover Solomon hallowed the middle of the court that was before the house of the Lord, for there he offered burnt offering. He offered the brazen altar which Solomon had made, was not able to receive the burnt offering. Wala nang pagkalagyan. Wala nang pwesto. Naintindihan po natin? Sacrifices. You know what is sacrifice? Yun isang bagay na mahalaga, bibitawan mo yun para sa Panginoon. Maybe some of you this morning ay merong mahalagang bagay, napaka-importante, na pwedeng magpasok ng pera. We need money, no debate about it. But you sacrifice, Lord, hindi ko kailangan yan, hindi muna yan, ikaw muna. Maybe merong gawain na hindi Sunday, merong activity ang church, merong kang trabaho, ikay nagpaalam, boss, wala muna ako dyan, no work, no pay. It's okay. It is sacrifice. Diba? Kailangan ako sa church, kailangan yung presensya ko, kailangan yung tulong ko. Mas excited ako doon dahil itong work actually nakaka-stress. Sana naman po, church, stress reliever nyo ang gawain. Stress reliever nyo. Hindi yun, iniisip mo lagi pag may gawain, at biglang nagsabi si Pastor Ferdy, Martes, may gawain tayo. Biyernes, may gawain tayo, may outing pa naman kami. Nakakainis naman. Hindi sana ganon. Diba? Uy, talaga, susuportahan ko. Pastor, present ako dyan. Bibitawag tumuto. That is sacrifice. Ang Kristyano hindi marunong gumawa sa kanyang bagay, hindi niya kayang bitawan yung mga bagay sa sanlibutan. Ang bigat ng puso, hindi masaya. Kaya matutunan po natin, magbigay para sa gawain ng Panginoon. Nakita ko po doon kanina, meron mga ipinapanalangin missionaries, meron mga sinusuportahang missionaries. Alam niyo po ba? Yung sakripisyo nyo po yan, yung offering nyo na po yan, ay nakakatulong upang abutin ang mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Sila'y nasa ibang lugar, nasa ibang bansa sila, at pag sila'y anumang mangyari doon, wala agad silang mahihingan na tulong. Pero kung dito, di ba, meron naman mapipitas yata na gulay-gulay dyan sa tabi-tabi. Kaya nga po, if you want to be happy in the Lord, to be merry in heart, learn to give. Not just give, learn to sacrifice. Think of one important thing in your life na bibitawan mo para sa Panginoon. I will sacrifice for the church building project. I will sacrifice for missionaries. I will sacrifice, I will give my life. Remember the Macedonian church, even in their deep poverty, they can give because Apostle Paul said, unang-una, ibinigay nila ang buhay nila sa Panginoon. And I challenge the church, you cannot give something, you cannot give your resources if you will not give your life first to God. Bigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Number 3, not just in the presence of the Lord, not just in giving offering and sacrifices, but also in having ministry. Alam niyo ba yung mga Kristiyanong
walang pinagkakaabalahan sa church, walang bahagi sa gawain ng Panginoon, walang ministry. Boring na Kristiyano yan. Nabubuhol. Hindi mo kayo nabuboard. Pupunta lang kayo, uupo, makikinig, uuwi. Babalik ulit. Napakatagal lang isang linggo, tapos isang linggo bago ulit kayo magkita-kita. Wala ka man lang ministry. Dapat meron kang ginagawa. Kung gusto mo maging masaya at joyful sa gawain ng Panginoon, have ministry. Number 1, yung soul winning, pag-aakay, pag-iimbita sa church, hindi pinipili yan. Obligasyon yan at command yan ng Panginoon sa lahat ng mananampalataya sa church. Hindi na, pastor, sila lang. Busy kasi ako. Hindi. Sa atin po lahat yan. Ministry po yan. Binigyan ka ng gift ng Panginoon, gamitin mo yan. Look at verse 6. And the priests waited on their offices. When we say offices, their work. Okay? The Levites also with instrument of music of the Lord, which David the king had made to praise the Lord, because His mercy endureth forever. When David praised by their ministry, notice that, by their ministry, and the priests sounded trumpets before them, and all Israel stood. Hindi mo ba pinapangarap at ginugusto sa iyong buhay Kristiyano, sana meron akong gawin sa church. Sana part ako ng nagtuturo sa mga bata, nagpapakain sa mga bata. I will participate. Alam niyo po ba, napakabigat umusad ng gawain ng Panginoon kung ang church hindi magpa-participate. No? Sasabihin ng pastor, may gawain tayo, kailangan natin ng tulong nyo, kailangan natin ng presensya nyo, meron tayong DVBS, wag nating hayaan yung mga Sunday school teachers lang. Pumunta kayo para mag-assist, para mag-serve ng pagkain. Diba? Pumunta kayo para magdala din kayo kung anong madadala ninyo. Not participating. Para hindi maging boring ang Christian life mo, para maging masaya ang Kristiyanong buhay, at para maging masaya ang church. Hindi pabigat kay pastor. Diba? Yung Levites, yung priests, nakaabang, ready na sila. Nakakatuwa, yung mga awit, early sila. Diba? Yung mayroong mga part ng ministry sa pananambahan, ahead of time sila. Katulad po nito, they are excited. They are happy. Pero pag wala lang, parang walang halaga yung ministry mo, malilate ka dyan, hindi ka magpa-practice. Minsan pag biglang merong nagkayayaan sa labas, mga kakilala mo, kaibigan mo, bigla kang mawawala, walang paalam, wala kang pagpapahalaga sa ministry. Sabihin ko po sa inyo, pahalagahan mo. Be committed in your ministry. Commitment. Magandang tatanda ka dyan sa ministry na yan at meron ka ng tinuturuan na susunod na henerasyon. Napakaganda po yun. In verse 6, sabi ko, the priests waited on their offices. They stay. Anumang mangyayari, I will stay in my ministry. Not just stay, I will improve. Alam niyo po ba, your pastor po ay siya din po nag-advise po sa akin. PJ, study. Not just college degree, master's degree. There's always room for improvement. Ganun din po sa ministry. There's always room for improvement. Hindi lang ako tutugtog, magwawalis din ako. Parang sounds devotion, no? Pero improvement yun. Diba? Hindi lang ako maglalampaso, magsasong lead na din ako. Hindi ka makukontento sa isang gawain. Gusto mo, kung pwede lang, lahat kayang gawin para sa Panginoon. I-bless mo pa ako ng gift, pag-aaralan ko ito. I-bless mo pa ako ng talent para maging makatulong sa gawain ng Panginoon. Be committed. Stay din, iiwan mo. Mag-stay ka dyan, mag-improve ka, mag-grow ka. Magiging masaya ka sa iyong buhay Christian. Nawa po, lahat po ay merong bahagi. Darating ka, anong ministry mo? Meron akong dalang pagkain, ako taga-dalang pagkain, ako taga-hugas ng plato. Alam niyo po, sa church po, I'm speaking for church, sabi ko po, meron po sa amin isang ladies, isa po,
She's not a well-off person. Actually, ang kanilang pinakabuhay lang po, naglalako lang. Luluto ng ulam, babalutin, tapos ititinda. Yan po. Pero alam niyo po ang kanyang gawain po. Pag meron kainan sa church, meron pagkain, ang lagi niyang iniisip, si pastor. Pupunan niya agad ng ulam, itatabi niya, pupulang niya kung pastor, huwag kayong mag-alala, may nakatago na sa rep. Hindi namin inutusan yun. Kusang loob niyang ginagawa niya. At siya lang po ang gumagawa nun. At alam niyo po ba, wala nang ibang gumawa. Nung nalaman ng mga lady siya gumagawa nun, nag-cheer pa sa kanya, ipagpatuloy mo yan, ikaw lang ang pwedeng gumawa niya. siya lang yung papasok at magbubukas ng ganyan. At sasabihin sa, pastor, wag kang mag-alala. Hindi ka mauubusan. Meron doon, nakatago doon. Bubulong sa atin. Pagkatapos pa niyan, maghuhugas pa yan ng plato. Tapos magpapaalam sa akin, pastor, hanggang dito lang po muna kasi titinda pa ako, ganito. Walang problema, kapatid. Yun ang laging ginagawa niya. Hindi yung wag natin isipin, pag ako'y nagkapera, pag ako'y nakapagtapos sa pag-aaral, pag ako'y naging milyonaryo, sa ako magiging part ng gawain ng Panginoon. Never na mangyayari yan dahil mismong buhay mo, hindi mo maibigay sa Panginoon. Kung ano ka ngayon, meron kang magagawa para sa Panginoon. Why not ask it? Panginoon, bigyan mo ako ng wisdom, sabihin ng Holy Spirit sa akin kung anong gusto mong ipagawa, anong pwede mong gawin sa gawain ng Panginoon. Last po, number 4. Okay, I promised at 11:30. Okay, last po. When God forgave you and healed you. Hindi po ba masaya kung ikay pinatawad when God forgave you and healed you? Ika'y pinagaling ng Panginoon. Anong sabi mo dito in verse 12? And the Lord appeared to Solomon by night and said unto him, I have heard thy prayer and have chosen this place to myself for an house of sacrifice. If I shut up heaven that there be no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. You know what? Why we are here? Because we need God's mercy and forgiveness. Marami tayong pagkukulang sa isang buong linggo. Marami tayong kahinaan. Tayo parang cellphone na nalobat. Kailangan natin na ma-charge ng salita ng Panginoon. Na-rebuke tayo ng salita ng Panginoon. And if it means it's your decision, ikay magdesisyon na magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Ang isang Kristiyanong masaya sa kanyang buhay, yung marunong magpakumbaba sa salita ng Panginoon. At matanggap yung pagpapatawad ng Diyos at kagalingan, pagpapagaling ng Panginoon sa kanyang buhay. I do not know, Christian, if you are sick physically, but I believe we are all sick spiritually. You need healing. Maybe you are not healed from your past. Ganito yung buhay ko. Binago ka na ng Panginoon, pinatawad ka na ng Panginoon. Mabuhay ka na merong pananampalataya at tamang buhay. Isipin mo, pinatawad ka ng Panginoon. Yung pagpapatawad na yon ay selyado na doon sa krus ng Kalbaryo. Ika'y binago na ng Panginoon. Kung yung nakaraan mo, lagi mong naiisip, nag-fail ako sa ganito, meron akong kasalanan na tinatago, ganito yung buhay ko, hindi ako karapat-dapat. Remember this. Pinatawad ka na ng Panginoon. Kailangan mong kagalingan. Kailangan gumaling ka na sa nakaraan. Kailangan gumaling ka na din sa spiritual na karamdaman. We need healing. Ang sabi nga ng Panginoon po dito in verse 13, ang gusto niyang sabihin dito, kaya kong gawin kung anong gusto kong gawin. Kaya ko kayong parusahan. Gusto niyo ba yun? Ayaw natin ang pagpapala ng Panginoon, ang gusto po natin pagpapala ng Panginoon.
Kayong kapatawaran na iyong nakamtan ay kaligayahan sa buhay. At kung kailangan ng healing, I do not know in what area of your Christian life you need healing. Why not pray to God and ask Him, Lord, heal me. May sama ako ng loob, heal me. Meron akong mga bagay na hindi ko pa malimutan, heal me. We need spiritual healing this morning. Let's reflect as I conclude the message this morning. Are you really happy in your Christian life? Hindi pwedeng hindi masaya. Dapat masaya. Kung hindi ka masaya, baka puso mo nasa sanlibutan pa. Dapat masaya ka sa Panginoon. Always remember, in the presence of the Lord, in giving offering and sacrifices, in having ministry, and when God forgave and healed, you can find happiness. And whatever happens outside, you will always be happy. Pastor, gawa tayo ng mga event. I will support because I am happy in the church. I am happy serving God. Let all stand up and bow our head and close our eyes. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong pong mensahe ngayong umaga. Hindi po ito sa salita ko, Panginoon, kundi sa salita ko ninyo. It is not my work, Lord God, to reach the heart and soul of these people. It is your work, Panginoon. It is the work of the Holy Spirit. Hindi ko po alam, Panginoon, in what area of their Christian life you speak to them. The problem with us, mas masaya pa kami sa sanlibutan pagdating sa inyo, hindi kami masaya. Pagdating sa inyo sa gawain, Panginoon, napipilitan, hindi buong puso, Panginoon, na sumusuporta. If there's something wrong in our heart, Lord God, heal us, change us, at patawarin niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po ang church, Panginoon, na laging hanapin ang iyong presensya. Laging naisin, Panginoon, ang magbigay at magsakripisyo, Panginoon, para sa ikalalago, Panginoon, ng iyong kingdom, ng iyong gawain. Lagi po namin naisin, Panginoon, maging excited na magkaroon ng gawain, maging bahagi, Panginoon, ng ministry. At lagi namin hanapin ang iyong kapatawaran at kagalingan sa buhay po namin. Kami pagalingin niyo po, Panginoon. Bigyan kami ng kagaanan. May these people, Lord God, be humble before your throne. Thank you so much, Lord God. Thank you for the blessing of your word. Thank you for this church, Panginoon.